What's up vlog? Welcome back sa ating Honda Click build series. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo paano magpalit ng battery. Pero bago natin palitan, quick overview muna kung anong klaseng battery ang gamit natin. Ang Honda Click, kahit anong version, usually gumagamit ng 12 volts maintenance-free battery. Kadalasan nasa around 5 ampere per hour capacity, depende sa exact model. So in our case, ang Honda Click V3 natin, ito ang compatible na model which is Yankee Tango Zulu 6 Victory na battery. Etong battery ang responsible sa pag-power ng mga electrical components ng motor like yung electric starter, mga ilaw, panel display at ECU. Kaya kapag mahina na ang battery mo, mapapansin mong hirap na siya mag-start. Typical lifespan ng battery is around 2 to 3 years, depende sa usage mo. Kung araw-araw mong ginagamit like pang commute, mas okay kasi lagi siyang nagcha-charge. Pero kung madalas nakapark lang, mas mabilis siya ma-drain. So in our case, sulit na natin siya kasi daily ride natin to pamasok. Nagagamit na natin siya for more than 3 years. Meron lang isang sign na palitin na yung battery natin. Pag nag-cold start ako sa unang idle, namamatay lalo na kapag 1 linggo or 4 days nang nakatenga. Other than that, hindi naman nagbiblink yung mga ilaw ko. So more on preventive na din. Mahirap na baka abutan pa tayo sa labas, mamblema pa tayo kung saan tayo bibili ng battery. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano palitan to. Kayang-kaya kahit DIY sa bahay. Pero bago natin palitan, check muna natin yung current odometer. So, meron tayong 25,193. Current voltage niya, 11.9 volts. So, more likely, pwede pa naman yan. Pero mas mababa na siya more than usual. Totally depleted na battery is around 10.5 or 10.3 volts. So, wag na natin antayin kasi sobrang nasulit na natin yung battery usage nito. So, around 2 to 3 years. Pero sa atin, more than 3 years na tayo at walang nagiging problema. So, tara, palitan natin. Tatanggalin lang natin yung rubber matting ko. Tapos, andito na yung compartment ng battery. Kailangan nyo lang Phillips screwdriver. Then, may isang screw dito. Tanggalin nyo lang. Tapos, ito yung connector. Naka-hook siya dito sa parang cover na to. Tanggalin mo muna to. Naka-clip lang siya. Doon. Naka-clip lang. Tanggalin mo para pag binunot natin, hindi mabanat. Yun. Medyo makunat lang siya kasi bago. So, this is our battery. Ayan yung mga fuse mo. This is the negative and this is the positive one. Tapos, bunutin nyo na. Ang stock battery natin is ito. Golf Tango Zulu 6 Victory. So, Astra Auto Parts GS Sealed. Made in Indonesia. Linisin muna natin bago natin palitan. Yung mga paligid. So, ito ang ipapalit natin. Yankee Tango Zulu 6 Victory. Yuasa Factory Activated Non-Spillable Battery. So, subok na to. Made in Indonesia din. Meron siyang kasamang sariling bolt. Kasi baka corroded na yung luma. Kaya ito na yung gamitin natin. Manual.
ito yung mismong battery. Bago natin ilagay pala, lagay muna natin to para di tayo mahirapan. Kasi dyan yung pinaka-lock bolt niya. Ito, dyan ba siya ilagay? Para hindi tayo mahirapan. Natin isuksok. Ayan, pag okay na. Guys, bago pala natin i-close up, syempre, i-ops test muna natin at tingnan natin yung battery. So, start natin. So, we have 12.6 volts. Tapos, ang pinakamahalaga, dahil nagbaklas kayo ng mga wirings doon, double check nyo rin yung mga ilaw tsaka busina. Buksan lang natin yung MDL ko tsaka signal light. Tingnan natin kung gumagana yung mga ilaw. Ayan, working. MDL ko 1 and 2 gumagana. Left turn. Tapos high beam. Try natin high beam ko. Left. Check. High beam. Check. Para sa likod naman. Left turn, check. Right turn, check. Brakes. Okay, good. So, lights check. Okay. Kinargahan lang natin ng onti, guys. Pwede na natin siyang i-close up para hindi doble-doble. Ops test, satis. Okay na double check na natin yung sikip. Make sure na hindi tumatama yung mga bakal. Pag tapos na, coveran na natin, then linisin muna natin, guys. Then if okay na, isukbit na natin. Make sure ito hindi matamaan. Naririnig nyo yung clip. Ito, ipasok nyo dito. Ayan, guys. So, make sure na hindi na siya nagpe-play at kakagat siya doon sa pinaka-groove niya. Magkiklip siya ng kusa. Then, so, all goods. Ngayon, mas kampante na tayo na ready na ulit si Amelia sa araw-araw na biyahe. Fresh battery, fresh start. Kung may natutunan kayo sa video na to, make sure to hit that subscribe button kasi next episode, final reveal na ni Amelia. Dito nyo na makikita yung full transformation niya from stock hanggang sa build na pinaghirapan natin step by step. Kaya abangan nyo yan, malapit na. Again, this is Cardrenalin and I'll see you sa final form ni Amelia.